Magandang umaga po, magandang hapon, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sa hapon pong ito mga kalingap ay nandirito po muli tayo at binalikan po natin si Jasmine, ang babaeng anak ng isang German na pinabayaan at inabandona. Mga kalingap, meron sana tayong magandang balita dito sa bata na ito, dahil doon sa ating live ay may pumasok na meron siyang nakitang isang worst birth. Ano ba yun? Worst birth. Hindi ko alam yung apelyido. Hindi mahirap magkabigkasin gawa ng hindi naman tayo German. Na grupo daw po ng mga dentist at ipapadala daw sana sa akin yung picture. Pero hanggang ngayon mga kalingap ay hindi pa po nakarating sa atin at iyon po inaantay natin. Dahil ang gusto lang po natin mga kalingap ay makilala niya ang kanyang ama. At ang gusto lang din po natin ay mabigyan siya ng tulong doon sa kanyang kinasapitan niya yun na hindi siya kinikilala ng kanyang ama. Mga kalingap, base sa napag-usapan namin noong nakaraan, ang kanyang ina ay nagkaroon ng karelasyon na isang German dentist. Dentist po ito mga kalingap, at nakilala niya ito sa Angeles, Pampanga. Ang sabi niya, di umano, doon sa kanyang kwento, na ang kanyang anak ay hindi kinikilala ng German, gawa ng ang kanyang anak daw po ay babae. Pero sabi naman doon sa mga nag-comment sa akin doon sa video niya, na hindi naman po namimili ang mga German ng tinutulungan kung mapababae man ito o lalaki, dahil obligasyon daw talaga nila ng mga German na suportahan ang kanilang anak, maging babae man ito o lalaki. Mga kalingap, sa umaga pong ito, samahan niyo po ako dito sa aking mahabang paglalakbay at sa pagtatanong pa dito kay Jasmine. At nawa, dasal ko rin po doon sa pumasok ng aking live na taga-German. Ma'am, inaantay ko po yung picture at yung sinasabi niyo po na mga German, grupo ng mga dentist ng mga German, kilala niyo po ang apelyido. Samahan niyo ako mga kalingap at atin pong kakapanayamin sa umagang ito. Jasmine, ito po ang kanilang bahay mga kalingap. Yan po. Ito pong bahay na ito mga kalingap ay hindi po pag-aari nila. Itong bahay na ito ay pinatira lang po sila nung bayaw nung babae ni ate. Magandang good morning, magandang hapon. Pwede ba tumuloy? Oh, may ginagawa pala si Jasmine. Wala po, sir. Oh. Kumusta ka na, Jasmine? Ayos lang po. Mayroong nakapagsabi sa akin na kumusta man naging buhay mo ngayon? Okay, maayos lang po. Napanood mo ba yung video mo? Nahihiya po. Ha? Nahihiya. Alin nahihiya? Napanood mo yung video mo? Oo. Oo. Nabasa mo ba ang mga comment ng mga tao doon? Ay, hindi pa po. Dapat binasa mo. Dahil nandoon may mga nag-comment na iba-ibang comment. May mga pabor, may mga hindi pabor. Ano? Ikaw ate, nabasa na pa rin, napanood mo? Okay. Yung meron kasing nag-comment sa akin doon sa aking live na meron daw isang grupo ng mga dentist
At ano nga yung apelyido ng Worcester. Worcester? Worcester. Ano pangalan? Obi, Worcester. Obi? Worcester. Parang meron daw ganun na lalaki doon sa Germany na grupo ng mga dentist. Gusto niya sanang ipadala sa akin yung picture, pero hanggang ngayon naman kasi inaantay ko. Wala pa naman para makilala. Meron ka ba picture niya? Wala na po sir na tapos na pinay. Yun na po, nabita na po ng bagyo. Pero meron kang tinatabi noon. Meron po sana kasi kami nagbagyo po kami ng Oo. Hindi mo na itabi. Yung bahay namin. Yan. Ayan, tutupi ko si... Kumusta naman? Wala ka ba, di ka ba dinalaw ng iyong sakit? Hindi naman po. Mabuti. Mabuti na lang. So nakatulong ba yung binigay kong tulong sa inyo? Opo. Maraming salamat po. Mabuti naman at nakatulong. Andito tayo para ipagpatuloy ang ating ginagawa para ma-search lang natin ang iyong ama. Kung sakaling mag-notify lang o mag-notice lang ang papa mo, anong maramdaman mo? Sakit po ang loob ko sa kanya. I mean, kung sakaling magpakita siya o mag-contact sa iyo, anong gagawin mo? Gusto ko pong tulungan niya ako at mga kapatid ko para makapagtapos ng pag-aaral. Gusto mo? Opo. Maraming nagwo-worry sa iyo dahil ayaw mo na raw talaga mag-aral. Ano ba talagang plano mo na lang sa buhay? Matulungan po ang mga kapatid ko at ang aking ina. Matulungan. Opo. Yun ang worry mo ngayon. Opo. Yun ang gusto mong iparating doon sa iyong ama. Opo. Yung ikaw lang kasi ang anak niya, di ba? Opo. Mag-isa. Sa ngayon, anong ginagawa mo sa araw-araw? Tumutulong po dito sa loob ng bahay. Tumutulong. Opo. So marami kang ginagawa. Opo. Yan, tulad ng pagtutupi. Ayan po mga kalinga. Nagtutupi ko siya ng mga damit. Ayan naman, hindi naman delikado sa kanya yung pagtutupi dahil magaan lang. Hindi naman po sir. Yung isang gabi nga po sir, pala po siya kung nakakapagawin niya. Oo. Pinainom ka ganun. Meron siyang gamot ngayon. Ang lang po sir, pag ano lang. Yung pagpakalma. Ayan, nakakapakalma ka kanya. Ayun lang naman talaga. Talaga, mama, masakit ang ulo ko sa'yo. Nakasubuhin ka naman. Binilang ko ng gamot. Oo. Tama, nakakasakit talaga. Parang baka atakihin ka na naman ang sakit. Mabuti nga po sir, hindi naman siya natalo. Nakatulog naman po siya kasi natulog ka na. Bawal naman po kasi siya makapasa ng gutom kahit minsan na. Kung sakaling magpakita sa iyo ang papa mo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Sana po tulungan niya ako sa pamumuhay at tulungan ang mga kapatid ko nakapagtapos ng pag-aaral. Kung kasi overage ka na, sana Sana magkaroon ako ng sariling negosyo. yun na lang. Opo. Yun na lang ang mahingi natin tulong, dating kasi Bigyan ka ng overage ka na kasi. Opo. Hindi ka na rin siguro niya nasa lagpas ka na ng 18. Pero pang ano na lang. ang ano na lang, ang ihingi na lang natin sa kanya, yung mabigyan ka ng tulong Opo. at mabigyan ka ng kahit makapag-negosyo man lang. Oo. Kung sakaling mayroong maawa sa atin bibigyan ka ng tindahan dito. Ito, pwede na itong tindahan, ano? Kasi lang hindi naman po sa amin. Kaya nga, pero pansamantala, kung mayroong maawa at bibigyan kayo ng puhunan para magtindahan, Pwede naman po siguro to. pwede naman siguro to. Pansamantala, kasi ito nga sa bahay na ito kasi mga bahay na ito kalinga, hindi kasi sa kanila ito. Natira lang po kasi. Pinatira lang din sila dito, kaya Yan. oo. So, pero kung mayroon mang maawa at pagbigay ng tulong,
Pwede na siguro dito magtinda-tinda. Oo. Bakit may taas? Bakit may... May tubig po kasi din sir. May tubig po ba yun? Anak, Malakas pong ulan. Pag Oo. talagang Mabaha? Nabaha. Nabaha. Hanggang po dyan sir. Gusto nyo mag na silong. nagkatubig din pala. Kaya pala mataas ang bahay dito. Ano bang ano mo? Jasmine, ano bang sa ngayon na status mo, ano bang gusto mo pang marating sana? Sana po magkaroon ng sariling bahay Oho. at magkaroon ng sariling buhangin. Buhangin na ba? Lupa. Lupa. Meron. Parang Amerikano ka pa rin yung magsalita. Magkaroon ng sariling bahay at magkasariling buhangin. Buhangin. Bahay. Oo. Kalimutin ko kasi siya sir. Malimutin na siya dahil sa Sakit na po. sakit niya. Nagkaroon kasing sakit. Kaya siya naging malimutin na. Opo. Oo. Kailangan talaga siya kami mag-alalay. Oo. Tama. So, ganun na lang talaga. Opo. Nangarap nila kami magkaroon ng Ano? kusyo, tindahan. Simpleng buhay lang daw po na katulong sa amin sa pamumuhay. Oo. Yun ang pangarap ni Jasmine na magkaroon. Oo. Kahit maliit lang anya mamang bahay tapos magkaroon tayo ng negosyo. Hindi inutangan baga sir ang pera. Maraming nagsabi doon sa kwento na one night stand lang daw talagang nangyari sa inyo o di kayo nagkarelasyon o nagkarelasyon talaga kayo. Pinupuntahan ba ako noon sir sa sa Pampanga? Pinupuntahan ba ako noon nung nanganak nga pa ako sa kay Jasmine, siya ang nagbayad sa bill namin sa ospital. Talagang inano Opo. ka pa niya? Opo. Inalagaan ka pa niya? Oo. Talagang nagkarelasyon kayo noon? Magkarelasyon po kami almost 1 year din po. Pumunta po nga kami sa Boracay, sa Cebu, So, Puerto Galera. Ibig sabihin, Pinakuha niya po ako ng passport noon. pinakuha kang passport. Opo. Nandyan nga po yung passport ko eh. Oo. Nandyan po yung passport ko. Tapos, Tapos ngayon, biglang kasi nakakilala na po siguro siya ng iba. iba doon sa Koreana po ata yung niya. Saan siya nakakilala ng ibang babae? Sabi niya po doon sa Germany daw po. So, ibig sabihin, talagang nagkarelasyon kayo. Opo. Oo. Dahil umabot kayo saan kayo namamasyal ng mga panahon na yon? Sa Boracay po. First time niya pa ako sinama sa Boracay, mga 1 month pa lang pa ako nagdadalang tao kay Jasmine. Sinama niya pa ako sa Boracay. Second time po, pumunta kami doon po sa Puerto Galera. Nakapanganak na yata ako kay Jasmine noon. Tapos yun po, nung pag naman, nakapanganak na ako kay Jasmine, pumunta kami ng Cebu. So, marami kang napasyalan. Opo, sinasama niya man po ako sa mga resort po ba sa mga katulad niya sa Boracay, Oo. sa Cebu. Pero yung nandito siya, nagdi-dentist siya, hindi? Hindi po. Talagang namasyal lang siya rito? Pasyal lang po talaga. Oo. Lang, mga 1 week lang po, tapos balik na po siya sa Germany. Basta sa isang taon po ata, sir, mga 4 na beses po siya pumupunta dito sa Pilipinas. 4 times a year sa isang taon. Sa isang taon? Opo. So, talagang sinustintuhan ka pa niya noong mga panahon na yon? Mga mga last na support niya po sa akin noon, mga 5 years old na si Jasmine. Hindi na po siya nagpakita. Kasi sabi niya daw, hindi niya daw po anak si Jasmine. Sabi ko, asan yung DNA test or kasi daw sa layba daw. Kung hindi talaga ikaw, ipakita mo yung test ng anak ni Jasmine. Hindi naman pinapakita, sir. Nagduda siya Na hindi niya daw po anak. na anak si Jasmine. Opo, na hindi niya daw anak si Jasmine. Iba daw ang ama ko. Iba daw ang ama ni Jasmine. Pero sabi ko, bakit hindi niya pinapakita sa akin yung DNA test niya? Wala man siya pinapakita. Pero nung pinapirma ko po siya sa registro nito, pumirma siya na acknowledgement and OB Worcester. OB Kasi Worcester. pag hindi naman talaga sila hindi naman sila pipirma, sir. Pumirma siya, pinapirma ko. Sabi ko, hindi makakapag-aral ang bata pag hindi ka nagpirma dito kasi amakaw. Pumirma naman siya. Pero yung apelido po talaga nito sa akin, Balimbing. Balimbing ang Opo. dala niya. Balimbing po talaga. Hindi, kasi Nung panahon po kasi, sir, hindi naman pag hindi po kayo talaga kasal, hindi pilig at hindi. Tama. Hindi katulad Noong panahon na yon. Ngayon lang naman po Opo. pwede na basta acknowledge ng Pero lalaki. kung halimbawa po ngayon, sir, kung hahabulin talaga, kasi nakapirma naman siya na
nandun sa birth certificate niyan, may habol sana kami. Kaso lang mahina po kasi tagalog ko. Nawala na po ako ng... Hindi kayo Dala. nagpunta sa German po. Embassy? May tumutulong po nga sana sa akin no, sa Pampanga. Samahan kitaan niya para pag pumunta siya dito sa Pilipinas, pa-deport siya. Sabi ko, wag na, hayaan mo na siya. Oo. May tumutulong sa akin no, na nag-aral din po siya ng German. Mm. Kasi mahirap siya mag-English kasi sir. Hindi siya Oo, marunong mag-English. Pinag-aral niya ako ng German no, nang hirap din. Pinag-aaral ka rin? Opo, 2 weeks. Ay talagang aasawahin ka na niya nung Opo. time na yon. Tapos siguro sir kasi may nagsira daw kasi sa amin. Oo, may nainggit po sa amin. Kaya nga Baka pinapag-aral siniraan niya ka ako. Upo, na kinikwentuhan ka na pag wala siya, meron kang oo, ganyan. gano'n na nga daw po. Oo. Kasi one time kasi nagtawag siya nun sa akin. In-invite naman po ako sir nung pinsan ko may asawa din na matanda na Amerikano. Mm. So, siniraan ako, kasama daw ako ibang lalaki. Ayun. Gano'n na nangyari. Yun ang ano. Naniwala Alam naman ko kasi siya. ang kwento ng mga foreigner. Oo, ganun Kasi yan. ako ay driver ako, transport operator ako. Mayroon akong kaibigan na may asawa sa Angeles, sa Dao. Opo. Binahay niya babae. Meron din siya dito sa Parañaque na binahay. Pero okay naman yung kaibigan kong Australiano kasi lahat sinusustintuhan niya. Opo. Meron din siya sa Cavite. Ngayon yung sa Cavite, nagloko talaga yung babae. So talagang binitawan niya yung girlfriend niya na taga Cavite. Opo. Kahit saan kami magpunta noon, alam ko lahat kung saan yung mga babae niya. Mabayro. Oo, kasi ano yun kaibigan. Ay, hindi ko pwedeng bagitin yung kaibigan ko kasi talagang parang kapatid na kaming dalawa. Opo. Kasi sa lahat ng mga lakad, pati yung anak ko, alam niya, kilala niya yung anak ko, kilala niya yung asawa ko. Sinusundo din namin sa school dati yung anak ko. Talagang parang mag-best friend talaga kaming dalawa nung kaibigan ko na yun na taga-Australia, taga Perth. So ngayon, ganun pa lang nangyari. So talagang asawa ka na pala talaga sana niya. Kasi pinarkilahan niya nga po ako ng sir, ng apartment nun. Naka-apartment ka na. Opo. Nabigla, may git 1 taon din pa ako nag-arkilahan ng apartment doon sa Angeles City. Oo. Sa, Mayon Street po, Clarkview. Saan? Mayon Street, Clarkview, Angeles City. Oh, grabe talagang nakabahay ka na talaga. Opo. Kasi biglang nagbago ang ihip ng hangin niya nung in-invite ako ng pinsan ko. Oo. Tada, pinsan, pumunta ka dito sa Sunset Garden. Sabi niya, andito kami ni Kuya mo Steve. Kala niya siguro, kausap po yung asawa ng pinsan ko. Kala niya siguro, baka siguro may nagsabi, may kasama yung mo dito, yung girlfriend mo dito, yung may kasama lalaki. Oo. Oh, yun, naniwala naman siya. Sabi ko, wala. Sabi ko, sa yun ang pinsan ko. Nagsilos. Oo. Nagsilos. Kaya sabi nga ng pinsan ko, ako baka kapag tunay na wala ka naman lalaki, ganun sila napapaniwala. Nagsilos siya. Oo. Kaya niya inabandon na yung pagtulong niya dito kay Jasmine. Opo, basta nung mga 5 years old pa So kung binigyan niya si pa ako Jasmine sana minor de edad ngayon, pwede sana natin siyang tulungan na pumunta sa German Embassy. Kahit ako, pwede ko sana tulungan. Lalo pupunta ako this week sa Maynila. Opo, Pwede sana akong pumunta ng German Embassy. Binahay na pa ako noon, sir. Ha? Binahay na sana kami noon. Inarkilahan niya kami ng apartment noon. Talagang... Pag umuwi po siya doon, talagang nag-grocery, pupunta kami sa mga mall po. Baga, pinapasyal niya pa ako. Kasi pag hindi ka na malalagos kursonada, ang balak niya po sana akong pakasalan, biglang bumago yung ihip na kasi kaya yung hiwalay kami. Dahil yan sa kwento. Kwento Dahil sa mga kwento ng tao. Siyempre po, hindi mo makakasir, may iwasan yung naiinggit. Oo. Kasi, mayroon kasi naiinggit na. Tapos, yun ang So, mga kalingap, sa mga viewers natin dyan na nakapagsalita ng hindi maganda kay ate, siya pala talaga ay binahay na. Binahay po ako noon. At inangkin na si Jasmine na kanyang anak dahil si Worcester ang nagbayad sa ospital at si Worcester ay binahay naman talaga. Almost 70 plus po nga binayaran niya sa ospital kasi pag nung pinanganak ko siya, pinless po ang pagpanganak ko sa kanya. Pinless yung pinanganak. Pinless, so 70,000 pa. Opo. Anong ospital pa ito? EUP, Angeles City University Foundation. Mahal yun. Private po na hospital. Private yun sa EUP. Doon niya po ako pinadala, sabi niya, para hindi ko na maramdaman yung sakit paglabas na bata. Doon ako dala sa private. So doon ako dinala ng kaibigan niyang si Andy. Hindi ko po alam apelyido noon eh. Taga Germany din po, saka si Ate Susan. Hindi kaya si Andy ang naninira sa'yo? Hindi ko lang po sure. Kasi si Andy po kasi, sir,
Nag-arkila talaga sila doon ng bahay sa Oh. Angeles, sa Timog Park, Oh. Angeles. May anak silang isang babae. Hindi naman siguro, Hindi sino naman ba po yung, kasi yung si Andy po kasi, doon kasalukuyan na sa hospital po kami pinanganak ko si Jasmine. Siya po muna nagbayad ng bill namin sa sa hospital. Tapos nung bumalik dito kasi pinanganak ko noon October 15, 2001. So bali December dumating yung daddy niya, binayaran niya yung kaibigan niya, si Andy. Basta kulang po 70,000 ang binayaran sa So hospital. talagang so Opo. mga kalingap, mga viewers, mga taga-giliw kung taga-pakinig, itong katotohanan Hindi naman po ako nang sabi na anakan lang talaga. Oo, Binahay hindi niya po ako. hindi siya bunga lang ng isang gabing pagniniig. Siya ay bunga talaga ng kanilang pagmamahalan dahil isang taon talaga sila nagsama bilang mag-asawa. Kasi umuwi-uwi po At talaga siya sa sustentado akin. siya ni Worcester, O.B. Worcester, noong mga panahon na ito. So, O.B. Worcester, if you are listening today, I know that somebody is calling your attention now because mayroong pumasok kasi sa akin live na parang kilala niya si O.B. Worcester at nakita niya doon sa mga grupo ng mga dentist. Dentist yun, hindi ba? Ngayon, sinabi na may picture siya. Hinaantay ko naman yung picture. Ate, yung taga-German dyan, Genalig ba yun? Yeah? Hindi ko na matandaan yung pangalan. Sandali, hanapin ko yung pangalan ha. Paging po, Ma'am Melba Naidig. Ma'am, hindi po nakarating sa akin yung baka mali yung Facebook, yung sa kabilang Facebook, ikaw nagpadala, ma'am. Ipadala niyo po sa FB page ko po, yung kaming dalawa ni Kalinga Prab, ang picture. Doon po sa FB page ko na lang po, ma'am, ipadala yung picture ni Mr. Worcester. Dahil ito pala sila, ma'am, ay talagang naging asawa pala ito ni German. Ang problema lang ay nung nagselos yata at meron yata nakapagsabi na hindi maganda doon sa kanya, ay parang itinanggi na niya sa bandang huli na anak niya si Jasmine. Ang pangalan na ito, ang pangalan na yan, alam niya. Alam niya po. Kasi siya po ang nagbigay ng pangalan dyan kasi sabi niya, sir, Sampaguita daw. Kung maririnig kung mapakinggan ito at mapanood to ni O.B. Worcester, kilala niya si Jasmine. Opo, kasi po nagbigay ng pangalan dyan. Si O.B. Worcester ang nagbigay ng pangalan. Opo. Kasi gusto ko po Jasmine. sana yung pangalan sa kanya, sir. Kathleen. I don't like Kathleen. Asol daw. Asol. Hasol. Yung mapangit na ugali. Pangit. Kasi meron kasing kaming bird dati sa Angeles. Oo. Yung cashier Kathleen. namin. Kathleen, Oo. Gusto ko yung pangalan. Sabi, I don't like Kathleen. I like Jasmine. Sabi niya, sounds like familiar sa da. So talagang ito, Siya pa anak niya talaga. So ang gagawin natin ito talagang manawagan tayo dito sa ating sa upload na ito kay Mr. O.B. Worcester. Sir, you still have your children, kids, daughter here in the Philippines, and you are the one who give her name. Her name Jasmine is coming from you. So please, sir, if you can watch me, if you can watch this video of mine from Dr. Lab, please notice me or message me in my Facebook account, Dr. Lab. Kasi po, your daughter is not in good condition. She is sick and she's epilepsy. Epilepsy. Yeah, she has epilepsy. So ngayon, ayan, malinaw na pala sa akin talagang na hindi pala ikaw anak sa pagkakamali, kundi talagang anak sa pagmamahalan nito. Ate, kasi nagbahay na pala talaga kayo. Inarkilahan niya pa ako noon. Nag-argilan kayo dahil lang sa pagsisilos niya. Binilihan niya ako ng mga gamit doon, sir. Kaya ibenta ko Ang sabi naman talaga ng mga viewers, German ng niya, so German looks siya, pero may pagka-looks din sa'yo. Matapang din kasi ang dugo mo. Matapang po kasi yung dugo ko, sir. Kaya masabi, ganun na, hindi ko yan anak si Sabi ko, bakit? Saan ba yung yung result? Hindi niya man pinapakita, sir. Ang sinasabi niya pala,
Tinatanggi niya na anak niya si ano. Tinatanggi niya na she's not my daughter. Sabi ko, oh my goodness. Oo. Sabi ko sa kanya noon. Oo. Tapos So, nasasaktan ka nun. siyempre po, sir, Oo. gaganyanin ka. Tapos siya lang naman kasama-sama mo. Tapos, Oo, ganun. tapos siya lang ang nag-jirjir sa'yo. siya pa tong tumanggi. Siya pa nga babaero eh. Oh, siya babae. Babaero ang mga, ako, Babaero po yun, sir. member yung kaibigan ko ng Australian groups dyan sa Malate. Lagi ako Malate nung araw kasi may sakyan kasi ako, meron akong Grandia. Alam mo ba kung sino naglabas ng Grandia na yun? Yung kaibigan ko Australiano. Nagsira lang talaga po sa amin, sir, na sa anong time na May yun. nanira lang talaga. Opo, kasi Meron din sa kaibigan kong Australiano, ganun din. ganyan sila. Siyempre, if I naniniwala remember sila eh. it, Kasi siyempre, mahal Oo. na ako noong time talaga na Oo. kasi luz. Pag pumupunta nga kami doon sa Siroma, sinama ko siya doon one time, buntis ako kay... sinama po siya sa Sinama Suruma. ko siya. Nag-arkila pa kami ng van. 7,000 ang bayad na noon. Oo. One way lang po, sir. One way lang hinatid lang kami dito sa Mercedes. Diyan kami natin. Tapos pag Di ba Australian ang asawa mo? Pero hindi ka nagmalate. Hindi po ako pumunta. Kasi meron akong kaibigan na Australiano din. Parang feeling niya, niloloko siya kasi, niloloko talaga kasi nung lumabas yung bata, Pilipino. Ay, yun na lang. Ito yung foreigner naman, sir. Oh. Foreigner talaga ito eh. Siya talaga foreigner. Yung mata niya nga, ganyan katulad ng sa tatay niya. Hindi naman blue kasi brown yung mata niya. Brownish. Brown sa kanya nga eh. Talagang ano. Kwento niya nga sa akin ni Bobby noon. Bobby kasi ang tawag ko sa kanya noon. Yung brother niya daw, blue eyes daw. Blue eyes. Kasi two ano lang daw sila, two brothers lang kasi older daw. Tapos may binabalak nila sana ako sa isama doon sa Germany. Sabi ko ayoko sumama doon kasi mahirap yung salita ng German. Kaya pinapag-aral niya ako noon, sir. Isang linggo lang ako nag-aral ng German. Ang unang-una ko pinag-aralan yung mga bilang muna sa kanila, ang hirap. Pero natuto po ako, sir, talagang pinagbutihan ko mag-aral para sabi ko makarating sa bansa nila. Oo. Kasi sabi niya sa akin, marunong ka magluto sa I Love Pilipina. Pag marunong na magmahal ng Pilipina kaysa sa mga foreigner daw. Yun nga, sabi ko mga after 1 year na, biglang magbago ang ihip na hangin, nag-away kami dalawa. Mag-asawa na pala talaga kayo. Oo, pumupunta nga kami, sir, may apartment nga. Biruin mo, napasyal ka sa Boracay. Opo, pumunta kami sa Boracay, sa Cebu, sa Puerto Galera. Puerto Galera. Pumunta po kami doon. Pag sinabi niya, punta tayo sa ganito guys, sabi ko, gusto ko makarating sa Boracay. O, ginaman niya pa ako. Mag-airplane tayo, airplane pa po ang sinakaya namin. Si Air doon, si Air sa Katiklan. Opo, sa Katiklan. Tapos nag-ano naman kami ng bangka na papunta doon sa Boracay mismo, sa isla. So ano talaga? So Nagsira mo dapat lang talaga kami, makuha mo yung sustento mo. kahit na lang sabi niya, mama, pang negosyo lang natin, wala na ako pakialam sa kanya. Hindi kasi, tama. Ang ating habol dito, Mabigyan lang kahit siya na overage na si Jasmine, matulungan siya. Kasi may sakit siya, Kasi sir. may karapatan siyang makakuha ng sustento doon sa kanyang kasi ama. 5 years old lang na nininto niya na eh. 5 taon si Jasmine, Hindi niya na binibigyan. hindi na niya binibigyan. Sobrang galit. Nagalit talaga sa akin kasi daw gastador daw ako sa pera. Baka marami kang tinutulungan. Hindi naman po, sir. Talaga nung time po kasi noon, sir, hindi pa naman, yung naghiwalay na kami niyan, talagang maluho kasi ako noon. Luho sa ako. Pag sabi ko, give me 10,000. Pag hindi mo ako binigyan, sabi ko, if you don't give me money, I'll run away from you. O binibigyan niya ako sa noon. Tinatakot ko, sada. Tapos natatawa pa nga, sir, yung kapatid ko noon. Nung time na yun, yung kapatid ko si Marilyn. Kasi nagtatrabaho pa siya sa restaurant as a cashier. Ano ba naman, wag mo naman pahirapin yung asawa mo, sobrang pagmamahal sa'yo. Sabi ko, mahalin yung mukha niya. Sada. Siguro pinipirasi ko, hindi. Babaero naman yun, nakita ko ngayon doon nakikipaglampungan sa babae, sa bar. Iba naman yung sa bar. Normal lang yun sa sa bar ka, lalo sa Angeles. Angeles kasi, karingking lahat ng babae doon. Mabuti dito nagpunta ng Angeles itong anak mo. May amnesia din. Kung ito siguro may walang sakit, baka nasa Angeles ito. Hanapin niya yung mga kalahi niya doon. Nasa Angeles kasi lahat sila. Yung mga pinsan ko na rin. Kasi doon sila maano talaga. Yung mga pinsan ko din kasi may mga asawa din, sir, foreigner yung mga pinsan ko. Karamihan din yung isa kong So sa kalukuhan mo nung araw, ikaw din naghirap sa bandang uli. Oo nga po. So pinagsisihan mo ba yun, te? Pinagsisihan ko din po yun, sir. Na pinaglaruan mo lang siya.
Pagdating sa pera, pero sa Oo. pag-ibig hindi naman. Sa pera lang naman sir, talaga pag bili ako na bili na ganito, ganyan. Oo. Pero yung sabi niloko, hindi ko naman po siya niloko nun. Hindi mo siya niloko. Yan. Ove Worster, dentist from Germany. Sana, I hope na makita mo to sila. Yung daughter mo, na ikaw pala nagpapangalan nito. Siya po ang bumigay niyang pangalan. Sige, ikaw pala nagbigay ng pangalan kay ano. Jasmine. Ano daw po kasi, sampagita daw, mabango. Sa pagita daw. Kaya mabango. So, Kasi nung nagagaraga ako sa kanya, text siya sa akin. Sabi ko, anong pangalan ibibigay natin sa anak natin? Sabi niya, like sabi niya, Kathleen. No, I don't like Kathleen, Asol daw. Like, aso. what do you want to give her name? Sabi niya, Jasmine daw. Sampagita. Sabi ko, okay, di siya sinunod ko, ta siya may gusto. Ta siya naman ang Tatay. ama. Tapos after 2 years, I'm not the father of Jasmine. Tinatanggi ta. May ako, may lalaki. Sabi ko, di pa, kasi ang lalaki. Sabi ko, ang kaibahan kong ito, sabi ko, si Ate Mila, sa kasi agom niya, pick-invite niya ako sa, swimming kami, sa Sunset Garden, resort. Hindi siya nagtutubod. Tagalog lang tayo. Kasi, Ay, hindi po siya naniniwala noon. Sabi ko, in-invite nga ako, maligo kami sa Sunset Garden. Kasi Kuya Ested tapos sa Ate Mila. Yung pinsan ko po kasi, si Ate Mila, matanda na din yung asawa niya. Matanda Amerikano. buhay pa ngayon? Hindi ko lang po sir alam kung nasaan na yung Amerikano. Kinasal nga sila noon sa Angeles eh. Kaso lang hindi naman po siya nagkaanak doon. So, ang hilis talaga karamihan nagpunta noon. Opo. Sige. Kasi doon nagtatrabaho yung ate ko kahira. Pinasok niya nga akong waitress doon. Bibigay uli ako ng pantulong. Wala pa naman nagbigay ng tulong sa inyo. Sa ngayon, ito lang muna talagang maibigay ko. At tulong ko sa iyo. Salamat po. Salamat po. Yan lang muna maibigay ko sa iyo. Dahil wala pa namang tumutulong sa iyo. So ngayon na malinaw na doon sa ating mga viewers na ikaw talaga ay anak ni Ove Worster at si Ove Worster mismo ang nagbigay ng pangalan sa iyo. So talagang masasabi ng ating mga viewers na talagang inabandona ka. Opo. Inabandona ka. So may karapatan kang kung ano man mahingi natin tulong ngayon kay Ove Worster, karapatan mo talaga yon. Yung konting kahit mabigyan ka man lang niya ng negosyo, kabuhayan para sa dahil ikaw ay may sakit, so dapat mabigyan ka nun. So sana makakatulong sa iyo ng malaki yung 1,000 na binigay ko ngayon. Pero huwag kang mag-alala kung may mga tutulong sa iyo, lahat yan makakarating sa iyo. Hindi ako mahilig magkialam ng hindi akin. Ako talaga sa totoo lang, kung may magbigay 10,000, 10,000 binibigay ko yan. Hindi ko, kasi ako, kung tutuusin talaga, wala naman akong pinoproblema na. Graduate na anak ko, seaman. Isa lang naman anak ko. Tapos nagtatrabaho. Ang binubuhay ko ngayon si Mrs. ko. Meron siyang sariling negosyo doon sa Manila. May ewan ko kung anong klase tindahan, hindi man kumikita. Parang ikaw din yata yung Mrs. ko eh. Hindi man kumikita. Hindi ko malaman kung kumikita yung tindahan niya eh. Yan. Yun ang kay Mrs. ko, binibigyan ko siya. Sinusuportahan ko pa rin siya kung ano man yung mga binibigay ko. Kaya kung ano man ang mga tulong na darating para sa inyo, darating sa inyo yan. Kahit sino, nakita naman. Talagang ginaabot ko talaga. Dahil ayaw kong mangangkin ng hindi akin. Dahil ayaw ko rin kumain ng pera na hindi akin. Para sa akin. Hindi kaya ng konsensya mo, sir. At sa totoo lang, hindi ko kaya. Sabi, hindi naman sa akin to ang pangako ko sa buhay, ay yung natitirang buhay ko sa mundo ito sa pagtulong talaga. Opo, sir. Hindi ko na iniisip yung ano mang
luho, mayroon ako. Sasakyan, mayroon ako. Kaya nga yung mga Ano pa bang kulang sa akin? Kaya nga sabi ko nga sa kay Jasmine, yung mga kamag-anak ko dyan sa Seroma, Oh. pinitan. Inaapi tayo ngayon niyan kasi wala na tayong pera. Pero pag nalaman niya na tinulungan tayo ng ama mo, maglalapit-lapit naman sa atin yan, lalapit na naman tayo. Ayun, yun ang ano. So, yun lang. Sana marinig ito at mapanood ni Okay. siyempre kahit bilang ama at saka Okay. talagang siya man nagbigay ng pangalan kay Ako Jasmine. talaga sir, siya pa nga nag-ano sa akin, sa Mm. naakilahan niya ako ng apartment noon. Oh, binahay Gusto ko mag-arap binahay ng pa kayo. bahay. Okay, sabi niya, pinahanap niya agad ako noon, ay nagustuhan ko doon sa harapan ng kapatid mo. May ano naman doon, pinapaupahan. Mm. So, So, binila ngayon- niya ako ng gamit noon after 1 week, binilaan ako. Mga gamit ko nga sir. So ngayon mga viewers ito for ano lang talaga, for clarification lang talaga tong pagpunta ko rito para malinaw po sa inyo na ang si ate ay hindi, si Jasmine ay hindi anak sa pagkakamali. Hindi po Si kasi Jasmine kung halaga talaga sa pagkakamali, hindi kami yan babayaran sa ospital. Si Jasmine ay talagang sa hospital ipinanganak at private hospital. Nung 70,000 nung araw, napakataas nun. Opo, baka ngayon, mas malaki na yun. Mas sir, malaki na lagi ngayon, magpanak ng painless ngayon. So, Basta ang doktor, panganak sa akin, doktor at Wason. kita mo, tanda pa ni ate yung doktora na Doktor at Wason po nagpanak. panganak sa akin, napaanak sa akin. So, yun lang ang sa mga gustong tumulong kay Jasmine. Pwede naman po ninyo ipabot sa akin Halos nga sir, nung pagkamatay ako nung time noon, nung iniwanan niya kami doon ina. Mag-inom na sa inom lang ako alak, sabi ng tatay mo, pagkamatay ka dahil sa lalaki yan. Sabi, tapos iniyakan ko na lang. Tapos pumupunta pa rin siya dito sa akin noon, kahit tiwalay na kami, binibisita niya pa kami. Ang tawag niya pa nga sa akin, sir, honey pa din eh. Honey pa rin. Kahit sa'yo, dinadalaw ka pa rin? Pinadalaw niya ako sir, kahit ng na, sabi niya, Shatsi, kasi sa Germany kasi, ay yung honey, Shatsi. Satsi. Kada bigit is dia. Tinatanong niya pa kung kumusta ka na. Sa salitang Tagalog. Pero sa German, bigit is dia. Sabi ko, not good. Why? Because I see you. Pinaniloloko ko sada. Because I sabi ko, I hate you sada. Bakit naman? Nagtatartagalog man yun. Tinuturuan ko kasi siya. Tinuturuan. Pupunta pa rin taga sa Bicol yun? Opo. Nakarating yun one time lang po sir nung buntis Pero ako. Opo. nagkapagita kayo Maynila. Binabad niya pa nga, inaapoy pa ako sir nung naglagnat. Binabad niya yung pa ako sa yelo. Oo. Sobrang daming yelo. Oo. Sabi ko, what's that? What did you do? Sabi niya, para magbaba daw yung lagnat ko. Lagnat. Opo. Kasi yun ang ginagawa nila. Buntis ako niya, 8 months ata. 8 months. Tapos nung pumunta kami dito sa, saan ba yung hospital dito sa, may hospital, private hospital dito sa may malapit baga sir, may mga private baga dyan hospital. Manila Doctors. Oo, dinala niya ako doon kasi naglabo yung mata ko nung nagdadalang tao sa kanya. Pina-check upan niya yung mata ko sa specialista sa mata. Like, wala akong makita talaga nung time na yun, malapit ako mga anak sa kanya. 8 months kasi yung tiyan ko noon, ang back sir, sabi niya December. Di ko na doon naman yung ko noon, nung hipag ko, siya naman nagbabantay-bantay sa akin yung tatay ko. Ganun pala. Opo. Talagang inaalagaan niya man din ako noon. Basta kada ikadalawang buwan na bisita siya sa After akin. 5 years talaga, nag-abandon siya. Inabandon kami, hindi na daw anak. Dahil sa selos yun. Pero sabi ko, bakit naman nangyari? Paninira yun sa paninira. Tapos sabi ko, asan yung yung result nga? Wala naman siya pinapakita sir. Bakit? Pinadin ba niya ito? Sabi niya daw, pero wala man pinapakita sa akin. Hindi man may DNA yan. Dalawa kayo nasa ospital. Oo, hindi naman Silang dalawa. Oo, kahit Silang dalawa. dapat wala. Di naman niya kinuha yung bata sa akin. Sa akin lang yung bata. Sabi ko, gawa lang ito. Gusto rin siguro may ibang babae na ito. Inabandon lang siya. Inabandon talaga. Kasi talaga yung may naninira kasi. Opo, may nanira kasi talaga sa amin ng time na yun, sir. Kasi nga, kung hindi naman ako malo, hindi naman ako ibabahay nun. Totoo yan. Tapos, pag sabi ko, bilihan mo na ako ng TV, bilihan mo ako ng stereo, pas mahilig ako ng servo para patugtog, bili siya, bilihan ko ng Brigadier, binilihan niya ako sir, sopa, higaan, lahat. Sabi niya, sabi na, Sa Pampanga yan. Opo, sa Angeles City po. Sa Angeles City. Tapos sabi niya sa akin, mahirap pala asawa kapag, mahal mo, bibilihin mo lahat. Sabi niya sa akin, if you love someone, sabi niya, you give everything, sabi sa akin, you love me, of course I love you. Di pumunta pa kami noon sa Bicol, lang kami doon, 2 araw. Pumunta pa kami dito sa Apuaw, Grande Island.
Sabi, hindi nga siya naniniwala sa aswang. Sabi ko, ano bang naniwala sa aswang? Sabi, ay naaswang ako nung nagbunguntis ako dito sa I don't believe that. Talaga naman, no? Talaga marami din kami Talagang ano. pinagdaan ng dalawa noon. So, Ma'am Milda Naidig, pakipakasin ulit po, ma'am, yung picture po sa FB page ko, yung Dr. Lab, kami dalawa ni Kalinga Prab po ang picture. Para ipakita po natin o kaya baka may chance kayo na makontak si Mr. Worcester, O.B. Worcester. Siya na po yun, ma'am. Yung mga dentist na nakita niyo po dyan sa Germany. Siya na po yun, ma'am. At makilala, kahit itanong niyo na po si Jasmine. Makilala niya po kasi siya po ang nagbigay ng pangalan kay Jasmine. So, maraming salamat po sa ating lahat. Maraming salamat Salamat din po, sir. Salamat Salamat po. Maraming salamat po mga kalingap sa hapon po ito na akin po nadala muli si Jasmine. At bagamat wala tayong masyado na ibigay ngayon mga kalingap dahil wala pa naman po sa kanya tumutulong. Pero yung tulong na galing sa akin nandoon pa rin po mga kalingap. Maraming salamat din po sa walang sawang pagpanood ng aking mga videos. At hindi po niya pag-escape ay nakakatulong po tayo ng malaki doon sa amin po mga tinutulungan kagaya po ni Jasmine. Maraming salamat po sa shoutout po kay Erica Alpon Vlogs, kay Ma'am Mel Vlogs, kay Marie Pinida. Sila po ang aking mga sponsors, ganoon din po kay Sherwin A. Shoutout din po kay Pulubing Milyonaryo. Shoutout din po ang Kutik Channel, Kalingap Gilbert, Kuya Kins. At sa lahat po, Berador, Batang Hamog, Isla Bonita TV. Maraming salamat po mga kalingap sa walang sawang pagmamahal po kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, ganoon din po kay Kalingap Rob. Sir, kape na muna po. May kape kayo? Opo. Sige. Salamat Jasmine. Opo. Sige. Titimplan kita po. Salamat. Jasmine, maraming salamat sa kape ha. Bye-bye na. Salamat sa inyo. Bye-bye. 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 Bye-bye.